Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So ito, mainit na mainit po ngayon yung pangalan pong Diskaya. So sa mga hindi pa po nakakaalam kung sino po si Diskaya or pamilyar sa inyo, siya lang naman po yung lumaban na pagka-mayor kay Vico Soto doon po sa Pasig. Ngayon, itong Diskaya na to, may-ari po ng mga construction firm, mga contractor po sa gobyerno na maraming nakuwang project na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. So ngayon, nahalaman din po doon na yung mga kumpanya na sumali or sabihin natin nandoon sa mga ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos, ang ilan doon, I think siyam na construction company, nakapangalan at naka-address sa kanilang bahay. So lumalabas dito, isang pangalan pero meron siyang 15 or siyam na or more or less mga 10 kumpanya na kumukuha ng project sa gobyerno na daan-daang milyon hanggang umaabot nga ng bilyon. Ngayon, dahil dito sa interview nito ni Julius Babaw, kayo na humusga kung paano nila na-acquire yung gantong kalaking property, gantong kayaman, kung paano sila naging ganito kayaman, see for you itself na lang. Dahil dito, wala tayong kailangan gawin kundi manood lang at pakinggan kung ano yung mga naging dahilan kung paano sila nakatanggap ng gantong klaseng blessing. Hindi natin alam kung saan galing yung blessing na to, pero dahil dito sa video ni Julius Babaw, talaga mapapaisip ka na buti na lang hindi nanalong mayor ito ng Pasig. So ito panoorin natin, pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin ang video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin at para malaman natin kung gaano po kayaman itong mga Diskaya. Curly at Ate Sara. Lumaki po sila sa hirap, pero dahil naging matagumpay ang kanilang negosyo, itinuturing na silang mga bilyonaryo. Paano ba nila ito nagawa? Gano'ng karaming kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus. Isipin nyo yung kotse 40 plus, pang daily use lang nila. At magugulat kayo kung ano mga brandong sasakyan nila. 40. Mga 40 plus. Ano-ano klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan kami. Nagagamit niyo ba lahat? 4 lang ang anak, pero 40 ang sasakyan at puro SUV. Alam naman natin kung magkano ang presyo ng isang SUV. No less than 3 million siguro ang presyo Kung ito yung mga SUV lang na nabibili rito sa Pilipinas. Like Fortuner, mga ganyan, Toyota Fortuner, Mitsubishi, tawag dito, yung malalaki. So, yung expander, mga ganyan, nasa 2 hanggang 3 million ang presyo niyan. Kung iisipin mo, 40. Di ba? 40. Pero dito kasi high-end So, pag sinabi mong high-end, wala to sa mga brand ng Toyota, Mitsubishi, Isuzu. Kasi yung, kumbaga sana yung mga common brand dito sa atin Hindi mo pa masasabing high-end yung mga yan. Pero dito kasi high-end, nagmamay-ari ng 40 high-end cars. So, doon muna tayo sa mga usual na na Mitsubishi Montero, mga ganyan, Isuzu Crosswind, mga ganyan, mas malaki. Nag-range po yan ng 3 million. So, sa 3 million pa lang, kung sa 10 niyan, di ba? Magkano na yon? 30 million. Apat yan, 40. So, lumalabas, nasa 100 million na ang presyo. Ang total pa lang, sasakyan pa lang yun nasa 100 million na antimano. Yun yung mga usual na sasakyan. Pero ito mga high-end to, iba pa po presyuhan yan.
Gamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na Hindi. nga. Hindi na nga, kasi sa dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as panghatid sa Yung school. hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So, minsan ginagamit nila. Ano klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So, ito yung Cadillac, white and black. Ito yung Ayan, no? sports niya, sports Sports edition. version. So, mga American brand po yan, Cadillac. So, ibig sabihin, hindi lang po nasa 3 milyon ang isa ang presyo niyan. Possible, times 2 ang presyo niyan. So, alam naman natin na kapag American brand, European brand, mas matataas pa po yung presyo niyan. So, parang nag-range din po yan ng makagaya ng mga Ferrari, yung mga ganyan, yung mga talagang mga Rolls-Royce. So, doon nag-range yung presyo ng mga American brand. So, isipin nyo na lang, 40 ang sasakyan. 4 lang ang anak. Total of 6 lang sila. So, paano mo gagamitin yan? So, karamihan dyan, nakatambak lang yan dyan sa kanilang, ay assume, bahay nila yan, hindi yan opisina. Kasi, mga personal use nila yan. So, ibig sabihin, ganong kalaki yung bahay nila para pagkasyahin yung 40 sasakyan. Considering may-ari to ng construction company, nangungontrata sa gobyerno, pero lintik 40 ang sasakyan at puro American brand. Edition, yes. Okay. Oo, 20, ano yata yan? 20... Basta, Oo, something 20 something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator, and black. ito yung una na bili namin. Tapos yung, yung black pa lang una na bili namin. Tapos yung white, gusto kong may white din siya. Black and white. Black and Wow, white. black and white. Yes. Eto isa. Denali. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito gas. So, ito si black and white. And then, eto, nakita ko to, sinerge ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube. Oo, na-search ko. Grand Wagoneer. Parang jeep. So, wala siya dito. Walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Galing saan to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American car. Yes. So, American car, siya lang ang meron dito sa Pilipinas niyan. So, possible, yung presyuhan niyan, hindi rin yung pang-presyuhan Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Isuzu, yung mga ganyan, mga Hyundai, Kia. So, wala yung range niyan, yung price niyan doon sa mga yun. So, possible yan, mas mataas yung presyo ng mga yan. So, napakaswerte at napaka-blessing nila na naka-acquire sila ng mga ganyang klaseng sasakyan na kumukontrata po sa ating gobyerno sa pamamagitan ng mga infrastructure project. Car. Yes, it's an American car. Yeah. Bakit nagustuhan mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda. Gusto ko red. Nagmamaneho ka rin? Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, yung Suburban, Sa'yo. dito na yan, local ko na nabilit yan. Local na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si Wow, ganda. Alphard. Oo. Ganda naman ito. Oo. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse Oo nga kasi eh. para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, here naman, So, ang lalaki raw ng mga anak nila. So, hindi naman nakaka-surprise yun kung ganyan ba naman yung lifestyle ng buhay nyo. Talagang sobrang nakakaluwag kayo sa buhay at sobrang daming blessing ang nakuha ninyo, especially sa panahon ni Bongbong Marcos after 3 years, diba? Malay nga naman natin na dahil sa pagpasok ng administrasyon ni Bongbong Marcos, gumanda yung kanilang ekonomiya, nakakuha sila ng maraming blessings, at ito'y naging bunga ng kanilang paghihirap dahil sa kanilang pagpupursige, nakapag-acquire sila ng ganyang kalaking bahay. Kasi assume natin bahay yan kasi dyan nakapark yung mga sasakyan. Ganyang karaming sasakyan.
So, wala pa po dyan yung ibang property. Wala pa po hindi pa yung pinag-uusapan dyan. Baka meron pa yung mga lupain, mga farm, other businesses, mga iba pang investment. So, kung titingnan nyo, napakaswerte nila na despite na dumaan ng pandemic, di ba? Before, during kay Pangulong Bongbong Marcos, Pangulong Duterte, during the pandemic, and after ng 3 years ni Bongbong Marcos, nag-boom yung kanilang negosyo at nakapag-acquire sila ng ganyan. So, paano kaya yung parang ang sarap-sarap siguro ng nila, ng tulog nila, dahil hindi na sila nag-iisip ng ng problema sa pera, dahil nga naman i-assume natin napakarami nilang pera dahil nakapag-acquire sila ng 40 sasakyan na halos di naman nagagamit, pang everyday use lang nila daw yan. Pero kung gagamitin mo yan pa isa-isa sa isang araw, sobra-sobra pa rin sa 30 days lang, 31 days. Hindi naman everyday umaalis ka ng bahay. So meron pa rin nabubulok na sasakyan dyan dahil nga hindi naman nagagamit. So napaka-blessing nila na everyday pwede silang mamili kung anong sasakyan yung gagamitin nila. And then, nakakatulog ng matiwasay dahil may mga bodyguard sigurado yan, mahimbing ang tulog at may bantay sila, nakakain ng masarap. So, nalulunok nila. Buti na nalulunok nila ng kumbaga, nalalasahan nila, nila yung tawag doon yung talagang ninanamnam nila yung pagkain na kinakain nila dahil sa paghihirap nila. Sabi kasi sa umpisa pa lang, di ba? Galing sila sa hirap. So, pinaghirapan talaga nila na mapunta sa ganyang estado. At siguro maraming naiinggit sa kanila dahil parang lahat na nandun na sa kanila. Pera, sasakyan, property. So, sana lang lahat ng Pilipino ay maging ganyan para sa pagsisikap sa buhay at maka-acquire ng ganyan. So, pero huwag tayong mainggit dahil kanya-kanyang blessing yan. Hindi na lang natin alam kung saan nanggaling yung blessing. Kung yan ba ay blessing galing sa taas o blessing galing doon kay Tambaloslos. So, hindi natin alam. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.